Pakinggan natin yung mga matinding banat ni Claire Castro dito. Walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Siyempre kasi. Teka lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? Urgent nga. Urgent. Oo. Urgent. Ganon? Pikit mata? Dapat basahin niya muna. Hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Bakit pa parang ang nangyayari ngayon, partner? Especially itong sa mga lawmakers natin. Parang sila yung nagiging lawbreaker. Diba? Lawmaker na lawbreaker. Diba? Partner, dun pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito naaayon sa Constitution. Kasi mag-certify ka lang as urgent at pwede madaliin kapag ka meron tayo, pag may public emergency or yung kinakaharap mo na yung calamity. Ang nakakataka partner ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Sa gitna ng pinaigting na kampanya kontra katiwalian, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-audit sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways dahilan sa mga umano'y ghost projects sa ilang rehiyon. At maliban po sa DPWH, muli ring nagbigay ng mahigpit na babala ang Pangulo sa iba pang ahensya ng gobyerno na may katiwalian pa rin. Muling binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal na sangkot sa katiwalian upang magbitiw sa pwesto o humarap sa paglilitis. Sa Talk to the People ng Pangulo kagabi, muli niyang inisa-isa ang mga pangalan ng opisyal mula sa Bureau of Customs na idinismiss ng Office of the Ombudsman sa salang gross neglect of duty, grave misconduct at iba pa. Binasa rin ng Pangulo ang pangalan ng mga empleyado at opisyal mula sa PhilHealth na nasa ilalim ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman. Ngunit naging matalim ang babala ng Pangulo nang banggitin ang talamak na ghost projects at mga substandard projects sa ilalim ng sangay ng Department of Public Works and Highways o DPWH, partikular ang mga regional directors. Ang pinakamarami siguro matanggal would be DPWH. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. For the longest time, wala masyadong investigasyon dyan. Pero kayong may kasalanan dyan, sa mga ganon, I advise you to resign now. Resign now. Kasi pagdating ng panahon, so I will throw the book at you. Even the kitchen sink, saka makita ninyo, you will be prosecuted administratively and criminally at walang patawaran dito. Pinalalahanan ng punong ehekutibo ang task force na nag-iimbestiga ng korupsyon sa DPWH upang agad natapusin ang mga kaso ng mahatulan ang mga tiwaling opisyal. Samantala, kinilala naman ng Pangulo ang kapulisan at mga sundalo na naging bahagi sa pagkakabilang ng Pilipinas sa Gallup Survey ng mga pinakaligtas sa bansa sa mundo ayon sa tiwala ng mga mamamayan sa mga law enforcers.